Sa Santo Tomas po, ma'am. Okay po. Ilan na po anak nyo? Sa awa po ng Diyos, 5. Wow. Rami-rami din. Dagdagan pa. Ano pong pinagkakaabalahan natin sa buhay ngayon? Farmers lang po. Bali, nag-ano lang po ako ng palaisdaan. Okay po. Magtanong naman po kayo. Opo. Ano po itatanong nyo sa akin? Parang ano, first time mo kasi ngayon lang talaga. Nanonood lang ako ngayon ako nakapasok. Parehas lang po tayo, first time. Ano po ngayon? Tanong nanonood lang ako. Masarap manood kisa dito pala. Bakit to, ma'am? Anong sakit ni mister nyo? Ba't to namatay? Ano po, bali po heart attack po siya. Heart attack. Ilang years na po kayong byuda? 8 years na po. Sa ganda mong yan, hindi ka pa nagka-boyfriend? Dati po may mga ka-chat, kaso mo long distance, syempre nagkakaroon ng iba. Siguro maraming ka-chat. Hindi kayo... Hindi pinagpala. Wala ko kayong na-meet sa kanila? Meron naman po isa, kaso mo may pamilya pala. May pamilya, may asawa pala. Inaaway ako ng asawa niya, kaya blinak ko na lang po. Pero nakita na ako kayong dalawa. Anong ginawa nyo? Kita lang? Nung nag-chat na po yung asawa niya sa akin na may asawa daw siya, ganun. Blinak ko na lang po. Hindi, nung nagkita kayo, anong ginawa ninyo? Wala po, nagkita po kami sa SM. Maraming tao. Kumain, no? Kumain lang. Opo, kain-kain lang po, isang beses lang po. Ikaw, sir, ilang years na po kayong byudo? 3 years na po. 3 years. Hindi ka pa nagka-girlfriend? Hindi po. Wala ho kayong kamit sa SM? hindi ko po gawain yun. Okay. Wala pa. Oo. Wala po. Nag-focus lang po sa siyempre, kabubiyudo. Nag-focus sa pamilya. Tama po. Ilan taon na po kayo? 47 na po. Po? 47 po. 47. Okay. Ako naman, 51 na, matanda na. Parang baka matanda pa nga ako tingnan sa'yo eh. Akala ko mga ka pa lang, mga 45, ganyan. Tingin ko. Wow. 45 pa lang ang tingin mo sa akin. 51 na po ako. Parang nadadaya lang mo ata sa mukha. Ganun po talaga. Bali, sino? Fish pan po kayo? Opo, palaisdaan po lang yung... Mga tilapia, bangus. Tilapia, hipon, bangus. Wow, DJ, may hipon daw siya. Sarap yun. May alaga daw sa hipon. Meron po, medyo marami-rami po alagang hipon. Kayo naman, taga saan po kayo, te? Caloocan po ako, sir. Saan po? Dito po ako sa Caloocan, North Caloocan. Anong barangay kayo, ma'am? Barangay 181 po. Ano po yun? Barangay 181, Sapang, Tala, Caloocan. Tala. Taga dyan po talaga kayo, ma'am? Hindi po. Ang province ko po talaga is Aparig. Aparig, Cagayan. Opo. Nag-ano lang po ako dito nung nag-asawa na po. Dito po kami nakakuha ng right.
Ilocana po pala. Ilocana. Ha? Ilocana po kayo. Yes po. Kaya pala magaganda kahit may edad na sa... Pag hindi, Kaya po, kung maalaga ka sa katawan. pag hindi Ilocana, sir, pag matanda na, matanda na talaga. Ay, hindi po gano'n magandaan. Ilan taon na po yung bunso mo? Bunso ko po. 10. Putol-putol, DJ. Hindi ko masyado maintindihan yung sinasabi. Dugtong mo na lang, ma'am. 10 taon daw po yata. 10 taon. 10 taon? Okay. Hindi ko masyado maintindihan, DJ, kasi putol-putol yung boses. Ganun talaga. Pag Kaya may po edad na. inananak niyo pala, ma'am. Pa? Inananak niyo po. Ano lang naman po. Marami din, 4. Ay, kunti lang. 4 lang. Ay, sir. Di lang ba yun? Ito pa nagtabo nga ng di pala ka po ng isang basketball team. Yung bunso nyo, ma'am, ilang taon na po ba? Ano po, 15. Sa ngayon, ano trabaho niyo po dyan? Ano po ako, nagtatrabaho po akong housekeeper. Housekeeper po. Dyan din sa Tala? Hindi po. Sa San Jose del Monte, Bulacan. Okay. May malapit lang naman, no? Diyan malapit kayo sa eskwelahan ng Tala, elementary? Medyo po. Tanong ka na, kuya. Habang may oras pa. Oo din. Para nabalang ko ako, nakita ko yung kakantahan nyo. Ngayon lang ata ako nakakita naman ng dalaga. Ay, talaga? Ikaw nga, yung mukha mo, hindi ko masyado makita kasi ang layo mo sa camera. Hindi, malapit na po ako. Cellphone ko, yun lang, makulimlim lang dito talaga sa ang ilaw ko, medyo mahina lang. Sir, sabi ni Danny Sabado, bantayan mo daw yung pispan mo, baka masunog. Hindi, lalagyan ko po ng gasolina tapos isindihan ko na lang para matuluyan masunog. Oo, tama. Ay, di, wala ka nang hanap buhay kung gano'n ang gagawin mo. Hindi, gusto ko kasing mabawasan ng tubig. Malalim ngayon ng palaisdaan, hindi mahirap manghuli ng isda. Hindi naman masusunog yung hipon, ma'am, kasi siyempre magano sila magtatago sila yung mga, DJ, yung mga tilapia. Lumulutang yun. Hindi, masusunog. Magano sila, magtatago din. Malagi nakalubog yun, ma'am. Lagi nakalubog yun sa putik. Oo, lagi ilalim. Ganon talaga yung tilapia, lagi nakalubog. Lagi nakatago. Oo, nagtatago talaga yun. Ilang taon na panganay mo, kuya? 20 na po, 20. Ha? 20 years old. 20 years old? Opo. Mag-21 na yung March. Bata pa. Bata pa po. Medyo mga bata pa naman bata po. Kasi medyo may edad na kasi ako nakatagpo kundi iniwanan agad. Anong kinamatay ng asawa mo? Ba? Komplikasyon sa atay, ma'am. Okay. Kala ko namatay sa gutom. Joke! Ang dami kayang hipon at saka isda. Tilapia. Mahirap po itong magutom. Baka ikaw na lang magsasawang kumain. Makita natin. Ako pa naman ay matakaw akong kumain. Ay! Kita naman sa katawan, di ba, DJ?
Baka pag nakarating ka dito, ayaw mo nang umuwi ng Caloocan at pumunta ng Del Monte, Bulacan at puro sariwa yung kakainin mo rito. Talaga? Ay, sariwang isa lang po. Yung ano kuya, nagtatago-tago ka naman. Hindi makita talaga yung mukha mo. Hindi, nagagitna. Naiya ka sa mukha ko medyo hindi tayo kagandahan lalaki lang. Wala pong problema sa sa mukha or ang katawan. Ang importante, yung tao kang makaharap. Walang problema sa itsura. Ang importante po kasi ipairal mo yung tao ka at may puso ka. Tama. Anuin mo naman ng, di ba DJ, anuin mo naman ng gwapo. Wala naman, di ba? Maganda na. Sabihin mo na, te. Huwag ka nang mahiya. Mas maganda na daw yung hindi gwapo kasi stick to one. Pero pag gwapo, maraming kaagaw. Huwag ka maniwala dyan, ma'am. Marami ngayon yung napatulpo na hindi gwapo, ha? Tama, DJ. Tama ka dyan. Kung alin pa yung hindi gwapo, siya pang babaero. Binawi. Depende na sa tao talaga. Maswerte ka kung gwapo na, mabait pa. Wow, sana all. Sana all sweets. Mabait, sweet, yung ganun. Alam mo, DJ, ang hinahanap ko yung yung sweet siya, maalaga. Tapos, yung hindi manginginom. Ayaw ko sa lahat yung nagiinom. Okay na rin yung umiinom. Pwede naman tubig, kahit drum-drum ang inumin, basta wag lang alak. Ay, mamamatay din yung pag drum-drum. Depende naman yun sa depende naman yun sa nag-iinom na Manginginom ka ba, kuya? Siya nagiinom din pag may maokasyon. Okay lang yun, minsan wag lang araw-araw. Na kumbida ng mga kaibigan, umiinom ako. Tapos nagdadala ka ng hipon para pulutan, ganon. Yun, Oo naman, siyempre, okasyon yun eh. Kailangan yun. Okay. Kapag gumawa kami dyan, sir, sa'yo dyan sa Pampanga, sir, magkano kilo ng hipon pag sakali? Sa yung pinakamaganda pong size, 500, 600 po isang kilo. Yung na talaga, parang sugpo na, ganun. Hindi naman ako kakatiyan ng sugpo. Medyo maliit ng kunti sugpo. Okay. Saan nga po kayo sa Pampanga, sir? Santo Tomas, Minalin po. Santo Tomas. Di pa ako nakagawi dyan. Banda dyan sa Santo Tomas. Malapit po ng San Fernando, Pampanga. Papasukin lang, no? Opo. Oo. Ay, oo. Ayun, pwede. Oo, ma'am. Dalan na lang kita, ma'am, ha? Kasi magkapit-bahay lang naman tayong dalawa. Pag umuwi ako, daanan na lang kita. DJ, ikaw na lang po ang pupunta doon, tapos dalahan mo na lang ako dito, DJ, ha? Hipon at saka saka bangus. Makatikim tayo ng fresh. Kaya nga, DJ. Sana ino-open mo, sir, yung sir, yung fish pan mo para mag-viral. Pag ready na i-harvest, sir, i-open mo tapos pwede magluto dyan. Dadayuin ng tao yan. Oo. Ay, hindi po pwede, sir. Hindi, wala na akong ma-harvest, sir. Hindi. May bayad din, syempre. May bayad din. Ano po kasi, sir, mali. Kaya pabayaran. Ano po? Pag may bisita ka kasi, mahirap pa. Hindi mo masisingil eh. Malilibre mo lang lahat eh. Ay, hindi naman. Hindi. Siyempre, DJ. Hindi, sir, bisita. Kailangan bayad pala muna bago Hindi, I mean, gawin mo parang
Sir, gawin mong business, sir. Gawin mong business, ibig kong sabihin. Magpatayo ka ng cottage, ganun. Pwede sila magluto. May bayad yun, pati cottage. Doon sa gilid ng ano mo, ng fish pond. Ng fish pond. Oo, kasi dadayuhin talaga nila yan fresh eh. 'Di ba? Kahit sila po mismo yung ano, kukuha, kunyari, no? Per kilo bayad. Dagdagan mo yung presyo, syempre. Presyo yung Maynila, no? Opo. Unless fresh. Kaysa naman, bibira ka lang makakitikim dito ng fresh na Maynila, kaya nahipon. Minsan wala nang akong ulo eh. Bakit din? Hindi pa naman, kumbaga tanggal na lang yung ulo. Ano na? Masarap kasi yung ano, yung gumagalaw-galaw pa. Nasobra na sa ulo. Mahirap naman kasi masyado ng malamig eh. Hindi na masarap kainin. Pwede naman po, ipainit. Oo. Yun bang dyan sila magluluto? Yung ano na lang? Pilado na, parang wala na ganun lasa. Galing na sa lamig, parang linamig na puso ba? Papatok ko yan, sir. Suggest lang. Kasi kung may mga kawayan po kayo dyan, tapos yero lang siguro naman nitipis, pwede na po yun, no? May mga sa gilid ng fish pan mo, wala po ba mga punong ano dyan? Punong kahoy? Mayroon po, may mga puno na puno ng kamatsil eh. Ayun, maganda yun. Dadayon talaga yun. Pero along the road, madadaanan kahit motorsiklo? Ay wala po, sir. Wala. Yun lang. Bakain. Bali malayo-layo kasi sa kalsada, sir eh. Oo. Yun lang. Kumbaga sa may gilid na ng bundok. Hindi naman. Malapit na naman ang kabayanan. Kundi, yung masarap manirahan. Tahimik kasing lugar lang. Kasi malapit lang sa ano yan eh. Sa San Fernando din, no? Malapit nga lang sa sa pinakapantalan ng yung pinaka ng Santo Tomas, bayan. Malapit lang naman kami. Dito lang kami sa likod. Malapit sa Santa Rita, ganun, San Pedro. No, katabi po ng Santa Rita mismo, DJ. Kasi dagat na yun dyan, no? Dagat masanto pa po yung kabila eh. Okay. Kasi yan lang yung malapit na dagat dito sa Manila, kung tutusin eh. Pwede po yan taliyuhin talaga kayo dyan, sir. Hindi, actually marami namang mga dagat dito sa Manila, pero madumi kasi hindi na-open eh. Lalo na sa may Manila Bay, ang dumi na po. Dumi. Ako hindi nakapunta ng Maynila kaya hindi ko na alam kung gaano kaganda bang Maynila o gaano kung ano nang itsura ng Maynila. Minsan sa balita lang ako nakikinig eh. Oo. Ako nga, sir. Paano pala pag pinapunta kita dito sa Maynila, hindi mo na pala alam, maliligaw ka na pala. Hindi naman ako siguro maliligaw. Kung kalooban lang, parang alam ko pa naman eh. Oo. Hindi, kasi pag may importante ka kasing pupuntahan na tao, hindi mo na makakalimutan si magtanong eh. Madali lang naman tuntunin si ma'am eh. Napamali ka ng pasok ng kalsada, magtanong ka muna para malaman natin kung saan yung diretsyo ng pupuntahan mo at kung nasaan yung pupuntahan mong importante tao sa'yo. Pwede kang bumaba ng Marilao. Sakay ka na lang ng bus papunta ng San Jose del Monte. Bus dyan. Ayun. Sunduin ka na lang ni ma'am. Malapit po kay ma'am sa SM na pumapasok? Doon po mismo. Sa likod? Sa tapat po ng SM. Tapat ng SM, may hospital po yan dyan. Sugo yan dyan, ma'am. Ay, sa may sa may, dito lang po sa may Pexon ako, dito sa may Pure Gold. Okay. Ay, madali lang kung yan, madaling mapupuntahan yan. Marami sa akin tutulong kung talagang gusto kong puntahan. Isang barangay pupunta dyan, ma'am. Oo. Marami DJ, baka hindi na sila pagkasya dito sa loob ng bahay ko pag marami. Ay, sa labas. Isang buong pamilya ko dyan. Taas mo, may bed ka dyan, oh.
Oo, manghiram na lang ako ng tent kay malapitan. Yun sila. Pupunta ako dyan, magpapasama lang ako, tapos magpapaiwan ako kung pwedeng magpaiwan, ganun lang. Oo. Kung pwede lang, kung sabi nga kung matatanggap mo lang yung ganitong itsura, ganitong pagkatao. Dahil ako kasi, naghahanap din ako ng, may edad na rin, naghahanap din ako ng makasama sa buhay. 3 years na rin akong walang kasama eh. Ako lang mag-isa. Mga anak ko lang minsan kasama ko dito sa bahay. Pagkatapos trabaho ko dito sa palaisdaan, wala na akong ginagawa kundi minsan hihintay ako ng gabi. Magsusubaybay ako kay DJ. Nanonood lang ng programa niya. Sabi ko, try ko lang. Baka malay mo, makatagpo ng may makausap na seryoso ba? Gusto ako kasi seryoso ako sa buhay. Ayoko nung mahabang, yung na usapin, ganon. Gusto mo yung madaling usapin. Yun. Hindi naman madaling usapin. Hindi naman minamalali yung nararamdaman ng tao. Yung napag-usapan lang, yung seryoso lang. Hindi yung sabing, paikot-ikotin mo pa yung tao, doon ka rin din pupunta, doon aanuhin mo rin siya eh. Gusto mo din siya. Kung gusto mo, sabihin mo gusto mo siya. Hindi ba? Yung ba siya, hindi siya aasa na, baka mayroon ba, yung kasi ang tao kasi nagdadalawang isip yan eh. Mayroon bang pag-asa? Wala, ganun lang. Ganun lang. Ako kasi may edad na, hindi na bata eh. Papunta na tayo doon sa, papunta na tayo sa sabi nga, papalis na tayo dito sa mundong ibabaw na to. Hindi naman tayo pa bata eh. Ay, wag naman. Baka isip ko yung tawan hindi na. Teka lang ho, sir. Sir, sino po yung kasama niyo po dyan ngayon? Yung anak ko po. Ano pong pangalan ng anak mo? Crystal May po. Crystal. Wala po kayong anak na na Clarice? Charis. Meron po. Meron? Mayroon po. Andyan, nagko-comment nga sa baba, sir. Dito nanonood siya, oh. Pinagtatanggol kanya sa comment. Yung panganay po po, yung panganay. Panganay mo na anak. Apo. Nanonood din pala. Kasama ko kasi yung mga anak ko. Lahat pa lang ko sa buhay, alam nila. Dahil kasama ko sila eh. Papayag naman ho sila na mag-asawa ka na. Tatanong ko nga sila eh. Sabi niya, sige, sali ka dyan pa. Kung malay mo, makatagpo ka. Ayun. Palampasin mo pa ba yung hipon, tilapia at saka bangus? Makatikim na DJ ng hipon na marami, no? Tapos yun pala, allergy ka sa hipon. Yun lang. Tapos biglang. Huwag kang ganong kakain ng hipon, nakaka-atake, naka-high blood yun. High blood, goutritis. Oo. Tapos Atili sa balat kung hindi ka kasundo nung lasa ng hipon. Yung iba nga, makakain lang ng klating kilo o 10 piraso, di makalakad eh. Maga na katawan, mukha, paa, kamay. Oo. Yung anak kong panganay, yan. Allergy siya sa mga hipon. Hindi yan makain ng hipon. Ilan taon na yung panganay ko pala? Yung panganay ko, 27. May pamilya na. Meron na po. At saka yung pangalawa, may pamilya na. Yung pangatlo at saka bunso, yun na lang ang nag-aaral. Mas maganda po yun, magtapos muna sila para sa kinabukasan niya naman. Tama po.
Kaya, ano, ginagapang sa pag-aaral. Oo, yun nga din po. Sabi ko nga din sa mga anak ko, sabi ko, magtapos kayo dahil yun lang naman mapapamana ng magulang sa isang mga anak yung edukasyon. Tama po. Kasing kayamanan nila yun, hindi manakaw sa kanila yun kahit kailan. Tsaka yung fish pan mo, siyempre mamanahin din nila yan. Oo. Siyempre mamanahin nila paano mag-alaga ng ng hipon. Kung paano mag-alaga ng paano mag-alaga ng isda at ng hipon. Ilan anak ng lalaki? Siyang magmamana nun. Isa lang po, isa lang. Di siya nung magmamana nun. Mag-alaga ulit siya ng ganyan. Depende po, baka ayaw po kasi nung yung bunso kong lalaki, ayaw po na sa palaisdaan eh. Baka pagdating na araw, ibenta niya lang eh. Yun lang. Baka pagdating ng araw, sir, baka biglang nag-engineer yan, tambakan niya yan, gawing subdivision o high-rise building, no? Malapit po sa malapit sa Iralty ng bagong ginagawa ngayon eh. Katabi lang eh. Ay, ganun. Ay, naku, malapit niyan madimolis. Malapit madimolis. Ano kuya? Tanong pa. Ano pang tanungin mo? Ikaw naman magtanong. Ako daldal ng daldal sa'yo. Panay tanong. Ikaw naman ngayon magtanong. Ako ano ba itatanong ko? Parang nakalimutan, parang napaliw ako sa kwentuhan natin. Pinagsasagot ko na kasi yung dapat ko isagot kanina. Wala ka nang may tatanong. May tatanong, ano bang hinahanap mo sa sa isang pagkatao ng isang tao, sa isang individual, sa isang tao na hindi mo ganong kilala. Ano bang tinitingnan mo sa isang lalaki? Tinitignan ko sa isang lalaki. Ang gusto ko lang naman, yun nga, yung nasabi ko kanina, mapagmahal, may pagka-sweet, tapos yung kaya niyang tanggapin ang pamilya ko, tanggap niya yung mga anak ko, yun lang naman. At kaya niya akong buhayin, syempre. Buhay na buhay ka dyan, ma'am. Sa hipon pa lang. Yun dapat po dapat ipaglaban ng isang tao, yung isang lalaki. Dahil yung tiwala kasi po ng isang babae, mahirap hanapin yun. Tama. Yan ang the best. Tiwala. Isang lalaki, mahirap magtiwala yung isang babae sa isang lalaki. Dahil, siyempre, alam mo naman yung mga kwento ng mga lalaki minsan, maraming kumakanan, kumakaliwa. Tama. Minsan kahit na nakaharap ka na, pagtalikod mo konti, may iba na. Diba? Hindi siya honest. Hindi naman ako lahat siguro. Dahil ako hindi sa lahat ng bagay, hindi ko ginawa yun. Masarap ko kasi mahal isa lang. Masarap yung dalawa. Karamihan po ngayon, may reservation. Di ba, DJ? Ano yung po? Di ma'am, may titik na ba yung pagmamahal? May reservation? Parang bus ah. Parang bus. Parang eroplano ah. Minsan lang lilipad, may reservation pa. Kaya minsan nakakatakot na di ba? Kaya minsan nakakatakot na magtiwala. Hanggat hindi mo makilatis ang isang tao, nakakatakot na magtiwala. Kaya wag kang padalos-dalos, kailangan kilalanin mo muna, kilatisin mo muna. Opo, kahit ako naman po ganon. Sa edad ko ba na to? Kaya nag-aalangan ako na yung mag-usap nga ng dahil minsan kasi ako kasi seryoso akong
seryoso kong lalaki na gusto ko ano lang, pag ako pumasok sa isang relasyon, yun lang ang papasukan ko, wala nang iba. Mahirap kasi papasok ka na may relasyon ka doon, pinasukan mo relasyon na yun, may papasukan ka na naman, baka malunod ka. Tumagilid yung katig ng bangka mo, matulog ka. Hindi ka makabalik, hindi ka makabangon. Diba? Mas maganda isa lang. Isa lang yung 100 lang yung pupuntahan mo at hindi ka maliligaw. Kahit manggaano kalayo yung pupuntahan mo. Ang galing ng hugot ni Kuya. Hindi na pa puhugutan ano ng buhay yan sabi nga ano na tayo, pinanganak tayo nung mga bata tayo, hindi natin alam yung landas kung saan tayo tutungo. Pamilya tayo, doon natin na natutunan yung dapat nating lakaran at kung saan tayo pupuntang pagkabuhay natin habang nabubuhay pa tayo dito sa ibabaw ng lupa na to. Makakatagpo pa tayo ng nakatagpo tayo ng minahal natin na una. Kinuha niya na. Okay. Siguro sa panibagong chapter ng buhay natin na may mga edad na tayo, siyempre maghahanap din po tayo ng makakasama natin na habang kaya pa natin na magmahal. Sabi nga, kaya pa natin mabuhay yung puso natin na sabi nga nabiyak na pilit natin bubuuhin yun. Ngayon na siguro may tama naman na panahon yan at may tamang oras. Hindi na tayo nagmamadali sa mga bagay na malay mo magkatagpo. Pinagtagpo. Ganun. Pinagtagpo at magkasundo. Mas maganda po yun. Mahirap po yun. Nagkatagpo na hindi tinadhana. Yun ang pinakamahirap po sa mga... yung pinagtagpo pero hindi tinadhana. Pinagtagpo di ba? Nagtagpo na nga, hindi pa tinadhana. Ibig sabihin, hindi sila para sa isa't isa, di ba? Oo. Parang yung una natin minahal, di ba? Pinagtagpo tayo. Pinagtagpo yung bawat makakasama natin. Akala natin sa buong buhay natin, habang buhay tayo, siyang makakasama natin, di ba? Nagkaroon tayo ng anak, nagkaroon tayo ng supling, ng pagmamahala na yon. Bigla tayong iniwan niya, maaga pa. Siyempre, nawala yung kabila ng puso mo dahil binigay mo yung kabila doon hindi mo naman pwedeng ibigay ng buo, di ba? Kabila lang, kalahati lang. Dahil dalawa kayo ng pagmamahalan sa bawat isa, pinagkita yung bawat kalahati ng puso nyo, di ba? Ibig sabihin, hindi mo binigay ng lubusan yung puso mo sa asawa mo, nagtira ka pa. Hindi. Hindi naman. Di ba wala na nga. Wala gaya ng asawa niyo po. Di ba nung yung asawa mo binigay mo yung pagmamahal mo sa kanya, di ba? O ngayon nawala na siya. Di ba? Natira sa iyo kalahati lang. O nasaan yung kalahati ngayon noon? Di ba? Hanapin mo uli. Binigay ko yung kalahati. Di ibig sabihin kalahati na lang yung puso. Hindi na ako mabubuhay. Buo pa rin. Yung pagmamahal po ng kalahati, yun lang po ang nawala. Si Kuya talaga nagtatago. Hindi ko talaga nakita yung yung buo ng mukha niya. Buo na po nagitang-gitna mo nga po ako Yun lang, pasensya na po kayo, maitim lang, kaya minsan mahirap makita sa dilim. Kaya maganda po parang maliwanag yung ilaw para palagi makita dahil maitim Huwag ka magtago sa dilim. Kaya talagang talagang maitim talaga Video call na lang po kayo ulit bukas kung may araw na. Para sa ganun nakita ko talaga yung mukha niya. Connected na po kayo dito. Anytime pwede nyo po tawagan ang isa't isa. Maraming salamat sa time. Bye.
Okay. Bye-bye. Malay nyo, matitikman na ni Madam yung yung fresh na hibon. Oras natin. We got 28 minutes after 9 o'clock Philippine Standard Time. Emotion TV Radio proudly presents DJ Gel live at Hong Kong, February 15, 2026 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at Vance Hangout Bar and Resto, Wan Chai, Hong Kong. The sounds of the past, retro, flashback, makisaya, makiparty at sabay-sabay tayo magdayang-dayang. Sa mga gustong magpa-reserve ng ticket, hanapin lamang sa inyong mga Facebook, Kasi Ken, Happy Jobs Isabela, Martina Bariuan, and Donna Tabisaura. DJ Gel live at Hong Kong ay gustong magpapasalamat Nanay Tere of Hong Kong, Teresa Porras of UAE, Susan Cruz of Canada, James Romay of Hong Kong, Ivana AC of Canada, Miss Leo of Macau, Pinoy Travel Lexang Plaza, Hong Kong, Praise Ligaspi of Philippines, Maria Zoraida Enclona of Japan, Amik Solangon of Kuwait, Tere Concepcion of Kuwait, Geraldine Himaya of Japan, Rodelin Pracambo of Singapore, Lynn Domingo of Hong Kong. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa walang sawang suporta. OFW Emotion TV Radio proudly presents DJ Gel live at Hong Kong. Wanted Sweetheart. Oras natin 30 minutes after 9 o'clock.